Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasagip sa isang rest house sa Tagaytay ang isang Chinese national na ikinulong at tinorture umano ng kanyang mga kapwa Chino. Sa investigasyon, ginawa yan sa biktima para patahimikin dahil titiwalag na umano sa iligal na aktibidad ng grupo. 17 Chino ang arestado sa pasilidad na puga din ng samut-saring pang-scam. Tunghayan sa aking pagtutok. Samut-saring computer, cellphone at SIM card ang tumambad sa NBI nang salakayin ng isang rest house na ito sa Tagaytay kagabi. Ang bawat sulok ng kwarto puno ng computer na ginagamit umano sa panluloko gaya ng crypto scam. Sa isang silid pa nga, aktual na nakita ang mga naka-charge na cellphone na ito. Yan, lahat yan. Pag-transfer ng pera, mga crypto. Nakita nyo, Chinese character. Inaresto sa lugar ang 17 Chinese national na stay-in umano roon. Nabuking ang umano'y scam hub sa sumbong ng isang Chino na tino-torture umano doon. Nasagip doon ang Chino. So ito yung na-save natin na biktima. Actually, gusto na niyang kumala sa grupo. Pero ayaw siyang pakalasin, kaya binugbog siya. Sino mga nambugbog sa'yo? Ito. Oh, sino pa? Ayusin. Ito. Ito nakaputing. At saka, yan. Titiwalag na raw sana sa grupo ang Chinese, pero para hindi makapagsumbong, ikinulong siya at saka tinorture. Yan, ikaw yan. Binubugbog, kinukuryente. Dinala sa NBI VTech ang mga Chinese na sasailalim sa inquest bukas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinubukan naming kunin ang kanilang panig pero tumanggi sila. Kinumpis ka rin ang mga computer at cellphone na sasailalim sa pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Bukod sa Kamara, magkakasa na rin ang sariling investigasyon kaugnay ng war on drugs ang komite sa Senado na pinamumunuan ni Senador Bato de la Rosa. At kabilang daw sa imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumalag naman ang kampo ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil paano raw imbestigahan ng mga dawit ang sarili nila. Nakatutok si Mav Gonzalez. Si Senador Bato de la Rosa ang nakaupo noong hepe ng Philippine National Police nang unang ipatupad ang war on drugs ng Duterte administration. At ngayong isa ng mambabatas at chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, magkakasaraw siya ng sariling investigasyon sa war on drugs pagkatapos ng mga revelasyon sa Kamara na nagkaroon ng reward system sa kada mapapatay sa gyera kontra droga. Kasama raw sa iimbitahin ni de la Rosa ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Pinakausap niyo na siya? Hindi pa talaga, pero I don't think na hindi siya attend kung ako ang mag-imbita. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senador Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Pero diskumpiyado rito si Manila Representative Benny Abante na co-chair ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings nung panahon ni Pangulong Duterte. Well, you know, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Kung gusto ko lang talagang gamit yung committee ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko. May delikadisa rin tayo nahiya rin tayo. Pero kung kinagailangan na talaga na
natin yung checks and balances, then we have to do it. Kasama si De La Rosa sa diagram na inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa sinasabing reward system. Gayon din si Senador Bongo na nagsilbing malapit na aide ni dating Pangulong Duterte. Sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan din ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito. Pumalag dito ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Kapwa itinanggi ni Go at De La Rosa na may reward system noon. Ang sabi pa ni De La Rosa, kung meron man, hindi raw siya sangkot dito at maaaring ginawa ng palihim. I am not connected in any way. Siguro, may official capacity as the Chief PNP, pero hindi ko ma-monitor lahat ng kapulisan ko 24/7 kung anong ginagawa nila lahat. Pero yun lang siguro, kung mag-responsibility as the Chief PNP. Pero kung sabihin mo na may direct hand ako kung anong plano, anong ginagawa o anong nangyari, I don't think so na meron silang malilink ako. Kilala raw ni De La Rosa si Garma pero hindi raw ito nagtrabaho sa ilalim niya. Tugon naman ni Abante, tinulungan si Garma ng kanyang mga abogado pero sariling salaysay pa rin daw niya yon, kaya nga raw siya naging emosyonal habang binabasa ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Umaasa ang Quad Committee sa Kamara na may lulutang pang testigo sa gumugulong na investigasyon sa umano'y reward system sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Hindi rin daw magbibigay ang komite ng ebidensya sakaling manghingi ang International Criminal Court o ICC. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Quad Committee hearing noong August 29, kinumpirma ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, dating Chief of Police ng Albuera, Leyte, ang reward system sa Operation Tokhang ng Administrasyong Duterte. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Sa huling pagdinig ng Quadcom, idinitalya naman ni retired Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma na umabot daw ng 1 milyong piso ang reward kada mapatay. The Davao model referred to the system involving payment and reward. From what I understand, starting 20,000 to 1 million. Ang gustong malaman ngayon ng komite, saan galing ang pondo? Posible raw, ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, overall chairman ng Quadcom, na pondo ito mismo ng gobyerno. Marami kasing mga anggulo, no? Una, sinasabi, maaaring nanggaling daw ito sa confidential or intelligence fund ng ating Office of the President. Marami naman nagsasabi, ito ay galing daw sa PCSO, no? Yung STL or yung Lotto. Kaya nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council para matunton ang money trail. Mag-a-appear yan sa COA, mag-a-appear yan sa pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Noong nagsisilbi daw siyang kalihim ng Department of Justice ng Duterte administration, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na may mga naririnig na sila tungkol sa reward system, pero wala raw testigo. Kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. Sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom, meron kayang lumutang na testigo para idetalye kung saan galing ang pondo? Sa ngayon, honestly, wala pa. But we believe na merong lalabas. Sa kwento ni Garma, siya ang hininga ni dating Pangulong Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war on drugs sa buong bansa. Pero sinabi ni Barbers na hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ng dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa ho tayong ebidensya. Wala pa rin ho tayong
corroborative statement. Dagdag niya, hindi sila magbibigay ng mga dokumento sa International Criminal Court o ICC kung saan iniimbestigahan si Duterte at ilan sa kanyang mga dating opisyal kaugnay ng EJK. My personal stand on the issue is that since we are not members of the ICC and the President has made a clear statement as to his position dyan sa ICC, I will support that position. If they want to have access on records or access to information about the investigation, the ICC can go to all social media platforms. It's all recorded. It's a public record. So they can access that anytime. And we will not stop them from doing that. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Sugatan ng isang ginang na naka-wheelchair at kanyang anak na tumutulak sa kanya matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa Nagcarlan, Laguna. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tumatawid sa kalsada ang isang babae at kanyang nanay na naka-wheelchair sa kuha ng CCTV sa Nagcarlan, Laguna. Malapit na sana sila sa kabilang gilid ng kalsada nang biglang may dumating na motorsiklo. Nasalpok ang mag-ina at sa lakas ng impact bahagya silang tumilapon kasama ang rider. Naisugod naman agad sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan. Paliwanag daw ng rider, hindi niya agad napansin na patawid ang mag-ina. Nangako naman daw itong sasagutin ng lahat ng gasto sa pagpapagamot. Nagkasundo na kami sa usap na lahat ng gasto sa ospital ay sasagutin ko. Paano yung wheelchair naman? Sa ngayon, kung kaya pang may repair, re-repairing ko, paparepair ko. Kung hindi na, ibibigil ako ng bago. Pasensya na kayo. Sa mga nangyari, hindi ko rin kagustuhan. Aksidente talaga. Pasensya na talaga sa inyo. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa mahigit 20,000 insidente ng road crash sa labas ng Metro Manila noong nakaraang taon, 12,000 rito ang kinasangkutan ng mga motorsiklo. Sa Metro Manila naman, halos 7,000 motorcycle-related road crash ang naitala mula Enero hanggang Abril ngayong taon. 57 ang average ng mga motorsiklong nasangkot sa disgrasya sa kalsada sa panahong ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Hindi man lang umabot sa kalahati ang bilang ng mga banyagang sangkot sa Pogo na voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang working visa ayon sa Bureau of Immigration. Ang mga hindi umabot sa deadline kahapon ay pinaalis na sa bansa sa lalong madaling panahon. Nagbabalik si Dano Tingkungko. Napasuna kahapon, October 15, ang deadline ng Bureau of Immigration para voluntaryong mag-downgrade ng working visa ang lahat ng mga banyagang sangkot sa Pogo. Pero sa datos ng BI, sa mahigit 30,000 banyagang Pogo worker, wala pang kalahati o 12,000 lang ang nagboluntaryo para magpapalit ng temporary visitor visa. Kabilang sa mga nagpa-downgrade umano ang 17 banyaga na kasamang nahuli sa nabistong scam hub sa Makati. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga Pogo foreign workers na voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang work visa, bibigyan ng panahon para tapusin ang anumang pending business nila sa Pilipinas. They automatically get 59 days to wind down their affairs. Yung mga voluntarily umalis po ng bansa at nag-downgrade ng kanilang visa may return to the Philippines if they have legitimate reasons to go back to the country. Halimbawa po, those with families here already, those who want to apply on other sectors legitimately. At ang mga hindi voluntaryong nagpa-downgrade ng visa, otomatiko nang pinatawan ng order to leave na nakarecord na sa kanilang pasaporte. Ibig sabihin, sa lalong madaling panahon, kailangan na nilang umalis ng bansa. Nilinaw ng BI na hindi man derogatory record ito, permanente na itong nakalagay sa pasaporte ng dayuhan at pwedeng maging hadlang para makabalik muli ng bansa. Pag makita po yan ng immigration officers, there will be more scrutiny sa kanila dahil yun po ay tinuturing natin na red flag dahil nagtagal po sila dito without legally downgrading their visas. Pagpasok ng Enero, kung sino pang natira sa bansa, uhulihin na para ipa-deport at ipa-blacklist. We are monitoring their departure up until the end of the year. After the year ends, lahat na po yan tinuturing natin na illegal. Whether they filed for downgrading, whether they did not file for it, as long as they remain inside the country.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Sinampahan ng reklamong Graft and Corrupt Practices Act si suspended Porac Mayor Jing Capil at siyam na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng bayan. Kaugnayan sa umano'y mga papel nila para makapag-operate ang kumpanyang nagpapatakbo ng iligal na pogo sa Pampanga. Nakatutok si Salima Refran. Filed complaint against Mayor Jaime C. Capil of Porac, Pampanga. Matapos suspindihin ng Ombudsman ng 6 na buwan, reklamong paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act naman ang kinakaharap ni suspended Porac Mayor Jing Capil kaugnay ng niraid na Lucky South 99 sa kanyang bayan. Naghain ang PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng reklamong graft laban kay Capil at sa siyam na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng Porac para sa umano'y mga aksyon para makapag-operate ang Lucky South 99 sa Porac. Sila po ang nag-aproba ng business permit nang hindi naman qualified ang Lucky South dapat sa Pogo. Pag tinignan nyo yung application forms, blanco-blanco pero na proseso. Ang primary purpose ng kumpanya ng Lucky South ay outsourcing, hindi Pogo. So labag ito sa kanyang primary and secondary purposes. Kasama sa mga inirereklamo si Vice Mayor Francis Tamayo. Hepe ng Business Permits and Licensing Office ng bayan na si Emerald Vital at 7 pang mga konsehal na umupo sa sangguniang bayan. Isang testigo ang iniharap rin sa paghahain ng reklamo. Eyewitness siya na nakikita yung mga personalities na yon pumupunta ng Porac, pumupunta ng Lucky South. We don't know, pero hindi yung sa on a regular basis, monthly basis talaga. Ang reklamong ito idaraan rin sa evaluation process ng National Prosecution Service bago isalang sa preliminary investigation. Pero dahil mga public officials ang sangkot, sakop rin ang Office of the Ombudsman ang kaso. Kung ano man ang resolusyon na lalabas ng department, ito po ay hindi agad-agad may isa sa publiko. Ito po ay dadaan muna sa Office of the Ombudsman para kung ito'y aaprubahan nila o hindi ang recommendation. Patuloy na sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga respondent. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ngayong papalapit ang Pasko, pinaghahandaan na ng MMDA ang pagbigat ng traffic, lalo na sa Metro Manila. Nakipagpulong na sila sa pamunuan ng mga mall sa kahabaan ng EDSA na magpapatupad na raw ng pagbabago sa oras ng kanilang operasyon. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, nagsisimula na nga ang maramdaman ang Christmas rush kahit October pa lamang, yan ay ayon sa MMDA. Kaya nga may pakiusap na siya sa mga mall na i-adjust na yung operating hours at kahit yung mga sale ay pinapaagahan na rin. Tuwi na lang magpapasko, ganito kabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA. Sa dami kasi ng mamimili at mga bumabiyahe sa kasagsagan ng Christmas rush, siksikan din ang mga sasakyan, lalo yung malapit sa mga mall. Pero sa datos ng MMDA, ngayon pa lamang malaki na ang idinami ng sasakyan sa EDSA, ilang buwan bago magpasko. Ang volume ngayon ng sasakyan sa EDSA nasa 421,000 na, noong isang buwan mula sa dating 400,000 noong Agosto. Kung babiyahe kayo ngayon dito sa EDSA, mas mabagal na ng 1 kilometro kada oras ang takbo nyo dito. Ayon sa MMDA, epekto na yan ng maagang Christmas rush na ngayon pa lamang ay ramdam na at lalala pa. Paano pa kaya sa Pasko kung saan kabi-kabila ang Christmas shopping? Kaya nga ngayon pa lamang may pakiusap na ang MMDA sa mga mall para mabawasan yan. Mag-adjust ng mall hours. Normally, umaabot tayo na halos half a mil. Pag habang lumalapit yung Christmas season, we expect na before Undas, bibigat pa yan. Then after Undas, dire-diretso na yan hanggang Christmas time na. May tinatayang 29 na mga mall sa kahabaan ng EDSA, kaya ang pangkaraniwang takbo na 20 hanggang 21 km per hour, nasa 19 km per hour na lamang sa northbound at mas mabagal na 18.13 kph pa southbound. Pamayag naman ang mga mall na simula November 18 hanggang December 25, sa halip na alas 10 ng umaga, alas 11 na ng umaga sila magbubukas.
Pero magdidesisyon pa sa mga susunod na araw ang mga mall kung anong oras sila magsasara. Iaanunsyo na lamang daw nila ito. Mas aagahan din daw ang mga Christmas mall-wide sale na dapat gawin bago mag-November 18. We are supporting naman kasi whatever MMDA is requesting from us, sir. So, most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. Lahat po ng sales namin talaga prior to December, and recognizing as well na yung mga bonuses po na-release prior to November 18. We're going to follow din naman the request of our MMDA regarding itong holiday season natin to ease yung congestion sa EDSA during itong holiday season natin. Umaasa ang MMDA na kahit papano ay maibsan ang volume ng mga sasakyan na sa mall ang punta. Nai-scatter lang natin siya. Kung napupunan nyo naman this past few years, hindi na tayo nakaka-experience nung tinatawag nilang Carmageddon, na nagiging parking lot talaga ang ating mga kalsada. Bumabagal man siya, at is moving. Vicky, plano rin ng MMDA na kausapin yung Department of Transportation para pag-usapan naman kung posible na i-extend naman para sa mga commuter, yung LRT, MRT at saka yung EDSA bus carousel. Vicky? Joseph, kanina nabanggit mo na mula Agosto, mas tumaas yung volume ng sasakyan. Nangangalahati pa lang tayo sa Oktubre. Masasabi ba ng MMDA kung gaano kalaki o ilang porsyento ang kadalasang itinataas ng dami ng mga sasakyan sa EDSA kapag ganitong holiday season? Ayun na nga, maganda na tayo dahil kung 421,000 na tayo noong September, mga 10 to 20% ang posibleng itaas niyan kasi ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, umaabot tayo ng 500,000 kada araw sa EDSA. Pero ang observation nila, pagkatapos ng 25, bagsak na yung figure na yan. Dahil alam mo na, yung mga probinsya ay yung mga tao nasa kanika-nila ng mga probinsya, Vicky. Joseph, ano raw yung dahilan kung bakit November 18 yung naisipang simula ng adjusted mall hours? Dahil lang ba sa bonus ito? Sana maaga yung release ng bonus, pero mas operational, Vicky. Kasi para magbigay ng pagkakataon, mabigyan ng pagkakataon yung mga mall na i-reconfigure nila yung kanilang schedule. Pero normally, every year naman, tuwing ganitong panahon, ina-announce ng MMDA yung pag-adjust ng mga mall hours para may time yung mga mall, pati yung mga tao na parang makapagplano na kailan ba ako dapat mag-shopping para sa Pasko. Yun, Vicky. Yun. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos matumbahan ng metal railings sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV sa Pasil Fishport, makikita ang biktimang si Chris Mark Sandoval na nakasandal sa bakal na harang. Ang isang bata umakyat sa harang at lumipad sa likod nito. Maya-maya pa, biglang natumba ang harang at naipit si Chris Mark. Agad na sumaklolo ang mga residente sa lugar at dinala sa ospital ang biktima. Pero dahil sa tindi ng sugat, kinailangan siyang ilipat ng ospital at binawian din ang buhay kalaunan. Umaapela ng tulong ang pamilya ni Chris Mark. Tutugon naman daw ang lokal na pamahalaan na nagsasagawa na ng investigasyon sa insidente. May hiwalay na investigasyon din ang pulisya. Naghain ng kontra sa laysay ang isang sari-sari store owner at isang kapatid ng napatay na human rights activist para questionin ang isinampang reklamo ng PNP CIDG laban sa kanila. Ang sabi kasi ng pulisya, kasama raw sila sa mga nagpopondo umano sa mga miyembro ng New People's Army. Nakatutok si Salima Refran. Nangalampag sa Department of Justice ang iba't ibang grupo para hinging ibasura ang reklamong terrorism financing laban sa isang sari-sari store owner at kapatid ng isang pinaslang na human rights activist. Inirereklamo sina Marceline Pilala at Eliza Limita ng PNP-CIDG na sumusuporta raw sa New People's Army base sa mga salaysay ng ilang nagpakilalang dati mga miyembro ng grupo. Kapwa naghain ng mga kontra sa salaysay ang dalawa kanina. Si Pilala nagbenta raw mula sa kanyang sari-sari store sa mga rebelde noong March 2021. Sinabi ring may pumasok na 100,000 piso sa bank account ni Pilala, bagay na mariin niyang tinatanggi. Habang si Limita naman, nagbigay raw ng adobo at kanin sa NPA.
Si Limita ay kapatid ng pinaslang na si Chay Evangelista sa mga police operations laban sa mga aktivista sa Calabarzon na tinaguriang Bloody Sunday noong 2021. Para po ibasura nila ang gawa-gawa nilang kaso laban sa akin at sa aking mga kasama. Dahil wala naman pong katotohanan yun. Paano kami nag-supply sa kanila ng mga sari-sari groceries na nung panahon na yon ay pandemic na po. Nakapasok na doon yung aming request na i-dismiss yung kaso dahil nga obviously contrived yung case at walang basis, so dapat lang na i-dismiss yung case. Baka kailangan yung Department of Justice, instead of simply accepting it at face value, ay kailangan imbestigahan din itong mga ginagamit nilang mga witnesses laban sa mga aktivista. For all we know, they are standing as false witnesses against activists and their families. Ang Department of Justice sinabing masusing susuriin ang mga ebidensya ng complainant at ng mga respondent. Gustuhin man natin, hindi natin pwedeng ibasura ang kahit na anong kaso batay lamang sa kahilingan ng kahit na anong grupo. Kailangan po ito dumaan sa tamang proseso. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng PNP-CIDG. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Pabor ang Malacanang sa muling pagsilip ng Philippine National Police sa ilang kontrobersyal na kaso ng pagpatay nung kasagsagan ng gyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Sabi ng PNP, uunahin nila ang mga kasong naungkat sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. At nakatutok si Mariz Umali. Suportado ng Malacanang ang isasagawang pag-iimbestigang muli ng Philippine National Police sa mga high-profile case kaugnay ng war on drugs noong Administrasyong Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pagbibigay halaga ito ng Administrasyong Marcos sa patas na pagpataw ng hustisya at pagsunod sa rule of law. Sabi ng PNP, uunahin nila rito ang mga kasong nabanggit sa pagdinig ng House Quadcom hearing, partikular ang pagpatay kina dating Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili, dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, at kay dating PCSO Executive Wesley Barayuga. Definitely, ang uunahin natin dyan, ma'am, yung mga nabanggit po sa Quadcom committee hearing because there are people talking about it. So yun ang magiging starting point natin. It will take precedence over the other cases because merong isang tao na nagsasabi na meron siyang involvement, meron siyang knowledge, nabanggit yung kay Mayor Halili. So definitely, it will come into play. Sa utos ni PNP Chief Romel Marbil, may Special Investigation Task Force ng binuo na pangungunahan ng CIDG na mamumuno sa pag-iimbestiga hindi lang sa reward system at EJK, kundi sa lahat ng iba pang isiniwalat ni Garma sa Quadcom. At paniniguro ng PNP, walang sasantuhin sa investigasyong ito. Bagamat ayaw pangunahan ni General Fajardo, nararapat lang daw na tanggalin muna sa pwesto lahat ng aktibong pulis na sangkot sa mga kaso para di umano maka-impluwensya sa investigasyon ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Happy Wednesday, chikahan mga kapuso! Sakto sa pagpapalabas sa mga sinehan nationwide ang TikTok treat ni Teacher Emmy Marian Rivera. Good vibes ang hatid ni Yan sa Dance Challenge kasama ang Mima ng Bayan, Sasa Girl. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling ipinamalas ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang kanyang signature giling sa latest TikTok entry to the tune of Lambada. Lambadang di nyo inakala dahil pag-ikot ni Marian, naging si Sasa Girl na. Pinusuan at inulan ng funny comments mula sa netizens ang nakatutuwang dance twist. Ang transformation daw from Lambada to Lambanog. Meron ding nagsabi na mula Lambada to Labada. Comment naman ng ilan, si Marimar, naging si Pulgoso. May nagsabi rin kaloka-like naman daw ni Marian si Sasa. At para masolo ang spotlight, si Sasa Girl nag-request pa. Mother, parang balato mo na sa akin to. Sure ka ba? Yes, Mother, sure na sure. Okay, sige. At dahil sabay abot ng ballot box kay Teacher Emmy na magbilang daw muna ng boto. Oh, blower! Yes! 4.8 million views and counting na ang viral TikTok video.
Speaking of Teacher Emmy, mapapanood na simula ngayong araw sa mga sinehan nationwide ang award-winning acting ni Marian sa Balota. Ang pinaka-importante yung na-experience ko talaga sa Balota. Can you imagine at the age of 40, dun ko nakuha ang aking unang award as a Best Actress. Aside sa Yan Yan and Sasa Girl TikTok collab, pinusuan din ang appearance ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa isa pang TikTok video ng kanyang wifey na kinunan sa premiere night ng movie. Bago ang Balota showing ngayong araw, in-enjoy muna ng Dantes family ang kanilang time together sa beach. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sandamakmak na ebidensya at isang testigo ang iniharap ng prosekusyon para harangin ang bail petition ni Alice Go at iba pang akusado sa kasong qualified human trafficking. Giit pa ng kampo ng dating alkalde, hindi niya kilala ang iniuugnay sa kanyang umano'y Pogo Godfather na si Liu Dong. Nakatutok si June Veneracion. Isang opisyal ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang unang testigo na iniharap ng prosecution sa pagsisimula ng hearing para sa bail petition ni Alice Go at iba pang akusado. Naharap sila sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC Branch 167, kaugnay ng Pogo operations sa Bamban, Tarlac na nakitaan umano ng illegal na mga aktibidad. To give an overview of how the act of qualified trafficking was committed inside the compound of Baofu. Ito yung kahong-kahong ebidensya na hawak ng prosecution na ilalatag nila sa korte para kontrahin ang bail petition ng kampo ni Alice Go at iba pang akusado sa kasong qualified human trafficking. Sabi naman ng depensa, sa bail kasi, hindi kami required, we may not present our own evidence. Burden talaga yun ng prosecution. Dumalo sa hearing si Go at iba pang akusado sa pamamagitan ng video conference. Magpapatuloy ang hearing sa October 22. Pagkatapos ng hearing, nagkaroon ng pagkakataon ng legal team ni Go na depensahan siya sa harap ng pag-ugnay sa kanya sa naarestong godfather umano ng Pogo na si Liu Dong. Kung niya kilala yun, hindi tama yun, hindi parehas yun. Dapat, kung meron kang allegations, i-prove mo muna bago mo ilabas sa tao. Kasi masyado affected yung mga tao na napagbibintangan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng korte sa Quezon City ang reklamo laban sa gurong nag-post ng viral video noong isang taon ng isang pulis na nagsabing ang convoy umano ni Vice President Sara Duterte ang sanhi ng mabigat na trapiko sa Commonwealth Avenue. Itinanggi ito noon ng Office of the Vice President at nagsampa ng reklamo si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Pero sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 104, sinabi nitong bagamat pinaparusahan ang sinumang maglalathala ng peking balita na maglalagay sa panganib sa publiko, hindi raw naipakita na ang post ay inilathala bilang balita. Pumreno muna ang Land Transportation Office sa kanilang kautusan para sa pagpaparehistro ng mga light electric vehicle gaya ng mga e-bike o e-trike. Pero wala raw dapat ito maging epekto kung may sariling ordinansa ang mga lungsod na naghihigpit sa mga ito. Nakatutok si Rafi Tima. 8 buwan matapos mag-issue ng memorandum para i-require ang registration ng mga light electric vehicles, sinuspindi muna ng Land Transportation Office ang kautusan. Yun lang naman na aming pwedeng isuspend as far as the registration and license. Registration of the vehicle and yung license requirement ng taong gagamit ng light electric vehicle. Kailangan daw kasi ng masusing pag-aaral para tiyaking ligtas ang paggamit ng mga sasakyang ito, lalo't dumarami ang mga syudad sa iba't ibang bansa na nagbabawal na sa light e-vehicles dahil sa issue ng kaligtasan. Siyempre, sa lalong madaling panahon, we would like to put up guidelines that will govern the usage of light electric vehicle in the event na we find it roadworthy. No? Kung roadworthy naman yan, wala namang problema. Pero ang kautusan ng LTO, wala raw epekto sa mga ordinansang umiiral sa mga lungsod at bayan sa buong bansa. Kung may ordinansang nagbabawal nito, susundin ang lokal na ordinansa. Si Alan, na 10 buwan nang gumagamit ng light e-vehicle, nagpapasalamat sa utos ng LTO. Mas okay sa akin kasi sa ngayon hindi pa ako makapaglakad dahil busy nga po lagi ako eh. Sana lang daw kapag tapos na ang pag-aaral,
Tuluyan na silang payagang gamitin ang mga sasakyang ito na malaki raw ang tulong sa pang-araw-araw nilang buhay. Kung kailangan magparehistro at kumuha ng lisensya, susunod naman daw siya. Malaking tulong ito sir kasi sa tipid sa gastusin sir kasi mahal yung gas eh. Ito 8 hours kong charge, halos 1 week na ito na natapapatakbo ko bago siya malulubat. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Wala pang opisyang na listahan ng makakasama sa balota pero may 66 nang naghain ng COC ang nakalusot sa pagsusuri ng Law Department ng COMELEC. Isa riyan si Pastor Apollo Kibuloy na hinainan na rin ng disqualification case ng partidong Workers and Peasants Party. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Patuloy ang girian sa partidong Workers and Peasants Party o WPP na nagbigay ng KONA o Certificate of Nomination and Acceptance kay Pastor Apollo Kibuloy. Kanina, formal nang hiniling sa COMELEC na senatorial aspirant na si Sani Matula ang pagpapakansela sa KONA ni Pastor Apollo Kibuloy na binigay umano ng walang otorisasyon. Hiling din itong i-disqualify si Kibuloy. Pero nagsampa naman si Attorney Mark Christopher Tolentino, ang political spokesperson ni Kibuloy, ng petisyon para madeklarang nuisance si Matula at siyam na iba pa at makancel ang kanilang COC at KONA. Kapwa nagpakilalang presidente ng WPP, sina Matula at Tolentino. Matatanda ang naghain ng COC sa pagkasenador si Kibuloy sa ilalim ng WPP, habang nakakulong ngayon sa mga kasong child abuse at human trafficking. Wala pang tugon sa ngayon ang COMELEC sa mga petisyong ito, pero isa si Kibuloy sa 66 na senatorial aspirants na nakapasa sa pagsusuri ng COMELEC Law Department at maaring mapasama sa balota sa darating na eleksyon. Ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi ganong kakilala, labor leaders, lawyer, doktor, sinama po natin lahat base sa kwalifikasyon at base sa amin pong determination. Ang determination namin, base sa assessment ng Law Department, whether they have political party or they are independent candidates, hindi po yun naging basihan ng pag-include sa kanila. Sa 183 na nag-file ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador, may 117 na hindi napabilang sa listahan at sasampahan ng COMELEC ng petisyon para maideklara silang nuisance o panggulo lang. May 24 na petisyon ng araw na na-file ang Law Department sa senatorial aspirants kaugnay nito. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Libo-libong trabaho para sa mga Pinoy caregiver ang naghihintay sa Croatia. Sa ilalim yan ng programang napagkasunduan ng dalawang bansa. Ang posibleng sweldo at mga benepisyo sa pagtutok ni JP Soriano. Good morning, ma'am. I am your caregiver for today po. Can I take your vital signs po? Graduate na ng TESDA Training School na ito sa Quezon City ang BS Nursing graduate na si Dolly. Pero patuloy siya nagsasanay gaya ng pagbibigay ng CPR o yung cardiopulmonary resuscitation. The victim is no pulse, no breathing. We do CPR. First, we need to compress the chest. Okay. One hand on top of the other hand. Okay. Straight elbow. Compress it for about 30 times. Go. 1, 2, 3, 4. At tamang pagpapaligo sa isang pasyente. Kaya lang ako nag-CG kasi I wanted really to go abroad. Sakto ang mga kagaya ni Dali sa kailangan ng bansang Croatia para sa bubuuin nilang special hiring program na bahagi ng nilagdaang Memorandum of Cooperation o MOC ng Pilipinas at Croatia. Ayon sa DMW, posibleng umabot ng hanggang 1,000 euros o mahigit 62,000 pesos kada buwan ang minimum na sahod. Hindi pa kasama riyan ang overtime pay at iba pang benepisyo. Ang sabi po nila, they will be opening 18
senior care facilities, and they hope to have Filipino caregivers. Especially government-related pa siya. So it's safe. Siyempre, we have to consider also yung assurance that it's not a scam or anything. Sa TESDA accredited school pa lang na ito sa Quezon City, umaabot na sa 100 ang kanilang tinuturuan kada taon at ang training umaabot ng 6 to 7 months. At karamihan po sa mga graduate nila ay nagtatrabaho na ngayon sa iba't ibang bansa. Marami rin daw sa mga TESDA graduate ng caregiving na nasa ibang bansa na nakapagpatayo na ng bahay sa Pilipinas o naisama na ang pamilya sa abroad. Majority pa rin po is Canada is #1 pa rin po na pinupuntahan. And then Japan is there, of course. And then ang Australia, New Zealand is opening up. And then under the European naman po, we have sa Germany at saka sa Finland then also. Though language is a must. Bukod sa trabaho, bahagi rin ng binuong MOC sa ilang bansa sa Europa ang pagtitiyak sa proteksyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho roon. Isa kasi sa mga karaniwang problema sa Central at Eastern Europe ay ang Third Country Illegal Recruitment Scheme, kung saan inaalok ng trabaho ang isang Pinoy sa iligal na paraan. Para maiwasan ang mga ganitong uri ng illegal recruitment, paalala ng DMW, huwag papatulan ang mga inaalok na trabaho sa social media. Kapag government to government, sa DMW lang mag-a-apply. At kung sa agency, tignan muna sa DMW kung lehitimo ang ahensya at may aktibong job orders. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang viewers ang hirap sa panonood ng mga mabibigat na eksena sa Pulang Araw, kundi pati ang mismong cast. Inuulan man ng papuri dahil sa pagganap bilang Teresita, di raw kayang panoorin ni Sunny Lopez ang mga pasakit na kinakaharap ng mga Pinoy noon. Makichika kay Aubrey Carampen. Hindi ka nila gagalawin. Napakasakit at nakadudurog ng puso. Ilan lang yan sa mga komento ng mga nakapanood ng mga eksena sa Pulang Araw ng mga comfort women noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang karakter ni First Lady of Primetime Sanya Lopez na si Teresita, ipinadukot at dinala sa garrison kung saan nasaksihan niya ang panghahalay ng mga Hapon. Marami ang napahanga sa pagganap ni Sanya at sa kanyang mata-mata acting na pinag-usapan sa social media. Maraming salamat po talaga dahil maganda yung komento nila sa sobrang sakit na eksena na ginawa namin. Doon mabigat siya pero after namin gawin to, alam nasa isip ko lang talaga, ito lang yung kaya kong ibigay para dun sa mga comfort women natin para maipakita natin sa ibang mga kababaihan at sa mga ibang mga Pilipino yung istorya ng buhay nila. Naging inspirasyon daw ni Sanya ang mga comfort women na personal niyang nakausap at mismong nakaranas ng pang-aabuso noong World War II. Yun yung malaking bagay na naka-help sa akin para makuha ko agad yung kailangan na emosyon dito sa kay Teresita. Pag binasa mo kasi, ito siya. Pero iba kapag visual mo na nakikita na, ang sakit pala talaga nung nangyari. Mahirap daw ang kanilang mga eksena, pati na ng ibang gumanap na comfort women na sina Tia Amalia Rochelle Pangilinan, Sister Manuela Ashley Ortega, at si Dolores na ginagampanan naman ni Isay Alvarez. Worth it daw ang hirap at pagod sa taping dahil na iparating nila ang mahalagang mensahe sa mga manonood. Sabay kami ni Ate Rochelle lagi na nanonood ng Pulang Araw. Habang pinapanood namin, hindi kami makakain ng maayos. Yung naduduwal kami sa sarili naming napapanood na, alam mo yun, na minsan naisip na lang natin kapag pinapanood namin siya na, alam mo na blessed pa rin tayo na hindi natin naranasan yung mga bagay na to nung panahon ng ngayon, sa ngayon na eto malaya tayo, nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Ang masalimuot na kwento ng mga comfort women, hindi naman nalalayo sa sinapit din ng mga Pilipinong lumaban sa mga Hapon. Ang kwento ng mga gerilya na binibigyang buhay naman ng karakter ni Eduardo na ginagampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kudos kay Direk Dom and to the whole team and for making that scene very well presented. Although hindi man siya magandang panoorin, pero siguro kailangan talaga siyang makita para mabigyan ng justice yung mga taong dumaan sa ganong
klaseng, sa ganong kadilim na parte ng buhay nila. Bawat Pilipino noon na may mga kinalagyang sitwasyon, may mga sakripisyo silang ibinigay at ginawa. Kagaya nga nung karakter ko si Eduardo, iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay para ipaglaban ang bayan nila, ang bayan natin, which is itong Pilipinas. Ang pagdukot ng mga Hapon kay Teresita, lalong magpapasakit kay Eduardo na tila mawawala sa kanyang wisyo. For Pulang Araw, that's one of the most demanding scenes that I have done. And I think parang nangyari yun kasi the character of Eduardo has so much love for Teresita. Minahal niya kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang ina at kay Adelina, at minahal niya ng buong buo, inalagaan, pinotektahan. And yet, dun siya napunta, which is, I think that's where the motivation of Eduardo is coming from. Bakit ganun siya ka-devastated upon hearing the news. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil? Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 70 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.